ko sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning! Yes, good morning po mga kapuso. Gising-gising na Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kapusong nakatutok sa abroad sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome dito sa Unang Hirit. Ikalimang araw na nga po ng buwan ng Hulyo, July 5, araw ng Martes. Tama na po tayo. Mag-almusal na at ang ilan sa atin dyan maghahatid pa ng mga anak sa eskwelahan. And speaking of almusal o pagluluto ng almusal, heto po ang good news namin. Bumaba simula kaninang madaling araw ang presyo naman ng LPG. Yehey! Malaki-laking piso po kada kilo ang binaba ng presyo ng LPG o katumbas ng 11 pesos sa kada tangkeng ibinibenta ng LPGMA. Good. At habang nasa lutuan na rin naman ating usapan, Mare, ayan, ha? Napapabalita ngayon ang pagkalat ng mga toyo, ha? Toyo po, ha? Soy sauce na galing China. Naku, ibenta sa mga palengke, patingi-tingi, mga nakalagay sa plastic. Ang sabi nila, nakaka-cancer daw ang mga toyong tingi na yan. Ang sabi naman ng Food and Drugs Administration, para makasiguro, bumili na lang ng toyo na gawang Pinoy. Ang mga detalye ng balitang yan, ihatid po namin mamaya. Toyo. Hindi nasa plastic. Hindi may toyo. Hindi may toyo. Pero dati pa naman sana natin sinasabi niya, buy Pinoy. Oo. Hindi kasi yung, alam mo yung sinasa, yung mga maliliit na nasa plastic yan eh. Parang siya wala kang pera, nagtitipid ka sa budget, 50 centimos. Pero sa tindahan, hindi lang sa bangketa. Makikita mo yung tindahan nagbebenta ng tingi-tingi. Hindi, kailangan sa tindahan, tiyakin mo na yung talagang toyo na yung kung para ano eh, sinasali lang nung nagbebenta. Ano ba yan? Brand, diba? Bumili sila ng brand. Pero makakatipid ka nga ba talaga? Kasi kung patingi-tingi lang yan, mas maganda kung isang buo na lang bilhin mo, tapos konti-konti. Kasi walang pambili eh. Halimbawa, ang isang bote eh, ang budget kung piso. 20 pesos. Yan. Mga tingi-tingi na yun, may mga 5 pesos, 10 pesos. So talagang Kasi yun yung pang araw-araw Baka kung ano-ano lang yun eh, tubig lang na hinyaluan ako anong Totoo. kulay, pangulay. Mahilig pa naman tayo sa adobo. Ay, Oo, diba? Ang mga Pinoy pa naman napakahilig Masarap pa naman ng toyo. Kaya simulan na po kaagad natin ang pagbabalita dito sa ating Top Hirit. Kapansin-pansin po na maulan na naman ang ating umaga ngayon, kaya eto at alamin natin mula sa Pag-asa ang sanhi niyan. Makakapanayam natin sa pamamagitan ng telepono si Manny Mendoza, weather forecaster ng Pag-asa. Manny, good morning! Good morning po, Ma'am Rhea, and Manny. yung mga cast ng buong Unang Hirit. Manny, nandiyan ka na ba? Opo, hello, good morning po. Hello, good morning! Naku Manny, ano bang sanhi ng mga nararanasan nating pag-ulan dito sa Metro Manila ngayong umaga? Actually, meron po tayong isang low pressure area. Ito po ay nasa layo na 610 kilometro sa silangan ng Northern Samar. Kanya pong coordinates, 12.5 degrees north, 131.5 degrees east. Ito po ay nasa loob po ito ng Philippine Area of Responsibility. Magiging bagyo ba to, Manny? Teka muna po, ito po ay nakapanood Okay, sige, go ahead. sa Intertropical Convergence Zone na naka-apekto po sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. May posibilidad po itong maging bagyo kasi nasa karagatan pa po ito eh. Hello? Yes, Manny. Okay. Pag naging bagyo to, ito ba yung goreng? Guring po, guring. Goring. Opo. Pero malaking posibilidad na maging bagyo, Manny? Ay 50-50 pa rin po ang chance na maging bagyo kasi sinasabi ko po ito sa ngayon po sa aming mga numerical weather products o model, hindi po ito mabubuo. Pero dahil nga po ito nasa karagatan, kasi amin na pong karanasan na sinasabi nga po ng mga model, hindi nabubuo, pero dahil nga po nasa karagatan, kumukuha po ito ng kanyang lakas. Oo. And then nabubuo rin po. May posibilidad po itong mabuo. Okay. Ano-ano yung mga maapektuhang lugar sa direksyon na tinatahak nito, Manny? Kung ito po ay tataas, hahatak po ito ng hanging habagat at ang una pong mga lugar na maapektuhan ay ang Visayas and Mindanao. Lalong-lalo na nga po ang mga kanlurang bahagi ng mga lugar pong ito. So yung mga binabahang lugar noong mga nakalipas na linggo, uulanin pa rin sila? Sa kasalukuyan po, inuulan pa rin po yung Davao. Oo. At yung pong silangang bahagi ng Visayas and Mindanao, lalo kasama na po yung Kabikulan.
Alright, babantayan nating lahat yan. Si Goring, kung sakasakaling maging bagyo, pero sana malusaw na. Manny, maraming salamat sa iyo at magandang umaga. Magandang umaga po at mabuhay po kayo diyan sa unang hirit. Mabuhay ka rin. Manny Mendoza, ang weather forecaster ng Pag-asa. Teka lang. Teka muna. Teka muna. Ano pa? At dahil sa walang humpay na pag-uulan, 3 po ang kumpirmadong patay sa isang landslide sa Purok Jes, Barangay Lumbayaw, Valencia, Bukidnon. Nag-aabang raw ng masasakyan ng mga biktima matapos mapatigil ang sinasakyan nilang jeep dahil sa isa pang naunang landslide na kanilang iniwasan. Ang ilan namang sakay ng habal-habal pinangangambahang natabunan din ng lupa at pinaghahanap ang 11 katao. Pansamantala namang itinigil ang rescue operation kahapon matapos magsimula na namang lumakas ang ulan doon. Nagkaroon din ng flash flood sa Malay-Balay, Bukidnon at isang tulay naman po sa Magpet, North Cotabato ang bahagyang napinsala dulot ng 2 magkakasunod na araw ng pag-ulan. Nabakbak ang sementadong Marble Bridge dulot po ng rumaragasang tubig mula sa ilog at ito na raw ang ikalawang beses na nasira ang tulay. Kaya naman pinag-iingat na ng DPWH ang mga motorista sa pagdaan sa tulay. Sa ibang balita naman, ilinaw ng Food and Drugs Administration ang napabalitang may halong kemikal na nakakakanser ang ilang soy sauce mula sa China. Ayon sa tagapagsalita ng FDA na si Atty. Roland De Vera, wala raw silang pahayag na nagbabawal sa pagtangkilik sa pagbili ng toyo na mula sa China. Dagdag pa nila, natural na kasama sa pagproseso ng paggawa ng toyo ang kemikal na 3-MCPD na sinasabing nakakakanser umano. Pero agad na pagpapanatag nila, hindi raw basta-basta nakakakanser ang kemikal na ito. Pagtiyak pa ng FDA, ligtas at pasado sa kanila ang lahat ng mga locally made at imported na soy sauce na ibinebenta sa merkado. Pero babala nila sa publiko, delikado ang bumili ng tingi-tinging produkto na walang label o tatak. Dahil may Tetra Paks na rin naman ang mga toyong may tatak, payo ng FDA, yun na lang daw ang bilhin. Importante po sa label, nakalagay po kasi doon sa packaging at saka sa label, yung kung kailan, sino ng manufacturer, sino po yung kailan ng expiration. Samantala, gumulong na po ang investigasyon ng DILG sa pananapak ni Davao City Mayor Sara Duterte sa isang court sheriff noong Biyernes. Pero kung dati mainit ang ulo ni Mayor Sara, nakangiti siyang humarap sa unang araw ng investigasyon. Sa anumang tanong na ibato sa kanya tungkol sa insidente, tanging no comment lang ang kanyang sagot. Lawyers advised me to stop talking about the incident because the news clips might be used against me if cases will be filed. Tiniyak naman ng DILG na magiging patas ang gagawing investigasyon kay Mayor Sara. Pero payo ni DILG Secretary Jessie Robredo sa alkalde, mapapagaan ng kanyang pananagutan kung hihingi siya ng paumanhin sa nasaktang court sheriff. Pansamantalang pumalit kay Mayor Sara ang kanyang ama na si Vice Mayor Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Mayor, tuloy daw ang demolisyon sa July 9 at kung magkagulo ulit, hindi lang suntok kundi may kasamang sipa pa at magiging pagpapatupad sa demolisyon. At may babala rin si Vice Mayor Rodrigo Duterte sa mga taga-media. So kayong mga bleeding heart, yung mga kolumnista, kung ako, hindi lang sampal inabot nun. Ngayon yung sa suntukan, sa pakan, kasali sa init ng ulo. Kaya naman pala yung expect the same thing, di ba? Kung anong puno siyang bunga. Si sheriff dahil sa Sara. Oh, not a very good example. Dapat nagkata siya sa media, sa mga kolumnista. Dahil nga tinitira Dahil yung nilabas sila? pagsabi na parang mali yung ginawa ng ni Mayor ni Sara. Sara. Tingin ba niya tama dun o mali talaga yun? Oo. Ganyan talaga pag hinayaan yung mga abuso, yung mga local government. Nagulat nga, Vice Mayor pala siya eh. Saka nakakita naman Mag-ama. mag-ama. Papalitan Wala na ba iba magaling dyan sa Davao City? Ang Di ba? sabi nga, ano daw? Lahat yan takot na ngayon eh. Takot niya, oo. Ang tingin nila, kaharian nila. Wala daw tayong pakialam sa Davao City. Nananahimik sila ron. Oh, yan. Mayor! Sabi ni Mayor, Sila na may-ari ng Davao eh. What can they do? Kaya nga yung nakitang press con kahapon ni Acting Mayor Rodrigo Duterte, marami na nakaunawa ba't ganun si Sara Duterte. Marahas pala sa loob ng kanyang bahay. Diba? Tapos ngayon, siyempre, yung acting, yung tatay niya, hindi lang Hindi lang suntok.
At saka sinasabi niya kasi, parang ang pagpapaliwanag niya, hindi daw talaga magsusorry si Mayor Sara dahil naniniwala siya na tama yun, kasabay daw yun sa init ng ulo, dapat Kung masagulero ka, Sa isang, pero kung talagang tao kang edukado, you don't do Sa that. isang Kaya nga may batas international magazine, si Mayor Rodrigo Duterte